Hi, good evening. Hi, good evening. Hello. Hi, Doc. Kamusta? Hi, Peeps. Ito
ito ng new norm. So, beso-beso muna ng online. Oo. Sa video mo na ang mga chikahan ngayon. Oo. Yan, ang dami na pala Bawal muna. Hello sa ating mga viewers. Hi, good evening sa ating mga viewers. Hi, mommies. Ayan, I'm sure mga moms, soon-to-be moms, ang ating mga viewers ngayon. Yes, oo nga. So, sobrang nice nitong activity natin tonight, no? Peeves. Yes. Kasi, actually, first time ko magaganto. And it's fun pala kasi we can reach out to our friends, especially our momshi friends, okay, na magkakaroon tayo ng mga meaningful conversations, right? Kahit through online, pwede tayo mag-create ng mga meaningful conversations ngayon, di ba? Kasi parang, yun nga, sabi nga natin, di ba, Doc, ito na talaga yung new normal, di ba? Oo. Kasi, syempre, in line with social distancing, yung minimizing natin yung spread ng virus. So, meaningful conversations, alam mo ba na merong ni-launch ang Orange and Peach na bagong group? Yes. Diba? Diba? Very important kasi sa ating mga mommies na meron tayong mga support group, diba? Yung mga simpleng chikahan, nakakausap natin yung ibang mommies, nakakakuha tayo ng tips from ibang mommies. Kaya yan yung magandang group na ginawa ni Orange and Peach, diba, Do? Yes. Kaya meaningful conversations, ibig sabihin, like Mommy Convos PH. O, diba? Meron ganyan na tayong group. So, kindly like the page, okay? And be included in the very exciting group for moms, okay? Oo. So, sa Mommy Convos daw, parang pwede tayong mag-share, especially for the support ng ating mga postpartum experiences. Okay? Yes. O, diba, Doc? Parang very important ngayon yung mga group na ganyan kasi kunwari, especially pag new mother ka, 'di ba? Yung parang first time mom, so parang maghahanap ka ng mga tips or kung ano yung mga dapat bang gawin or yung mga personal experience ng mga ibang mom. So dito sa group na to, we can share our experience, tapos share natin sa mga kapwa mommies, 'di ba? We can exchange ideas kung ano ba yung mga dapat gawin. Especially now, lang tayo, 'di ba? Yung mga nababasa natin, minsan doon na lang tayo nagbe-base ngayon kasi nga hindi na tayo nakakalabas. Correct. And, syempre, i-grab natin yung opportunity na merong technology. Okay? Kahit na yung iba, sabi nga namin, parang hirap ngayon na mag-install or what, but easy lang din pala siya. Oh, 'di ba? Kailangan mo lang talaga magpaturo. Hindi nakakatulong na talaga. Ask for help. Yes, correct. So yon. We'd like to thank Orange and Peach for hosting this activity, our online activity tonight. Yes. Okay, thank you so for much bringing us together. And also, merong bago. Narinig mo na ba yung Bloom Glow? Yes. Nako, sobrang love ko yung Bloom Glow na yan. Lalo na mahilig ako sa mga skincare, beauty products. Ayan, nung nalaman ko yung Bloom Glow, sobrang perfect niya, lalo na sa atin, mga mommies, nung ino-offer nilang products, kasi like, ano ba yung mga number one concerns natin? Hair fall, stretch marks, diba? Dry skin. Yun yung mga tina-target ng Bloom Glow. So, ayan. Pwede ko na bang i-ano yung product? Ayan. So, yung Bloom Glow kasi, di ba, parang tina-target niya nga yung mga nangyayari sa atin, mga moms. Like, usually, ano ba yung yun yung mga unang na-encounter natin pag pregnant tayo. Dry skin, di ba, Doc? Yung stretch marks, yun yung mga unang worry ko. So, first baby ko, parang yun yung unang worry ko. Oh my God, magkaka-stretch marks ba ako? Paano siya i-prevent? Ganyan. So, yung Bloom Glow, meron silang oil. Di ba, Doc? Parang yun yung yun yung unang i-recommend yung na ipahid sa ating mga yan, yung mga oil na yan. So, yung Bloom Glow, meron silang oil na ino-offer.
Ayan. So, ito yung Moisture Renew Oil na actually safe siya for your face also. So, yun nga, FDA approved kasi siya, lahat ng products ng Bloom Glow. So, ayan, yun, ako ginagamit ko talaga, actually ginagamit ko to ngayon sa mga ano ko eh. Kasi di ba pag nasa bahay lang tayo, hindi na tayo nakakakuha ng masyadong hangin sa labas. So, nagda-dry na yung skin. So, ako nilalagay ko siya sa mga dryness ko sa skin. So, ito siya, yung Moisture Renew Oil. So, ito yung isang product ng Bloom Glow. Ayan, so perfect siya sa mga, especially di ba Doc, yung mga mommies na nagsastart na lumaki yung tummy, nagiging makati na, doon na nagsastart yun eh, makati na. So, parang medyo mapaparaning ka na, oh my God, magkaka-stretch marks ba ako, ganon. So, ayan, lagyan nyo lang ng oil. So, actually, ako nagka-stretch marks naman ako, Doc, pero nung sa second baby ko, ano siya, kahit may stretch marks na ako, pinrevent ko pa rin siya kasi parang inisip ko, baka mas dumami. Tsaka makati talaga siya, hindi ko mapipigilan yung kati. Yung oil talaga ang sagot doon. Ayan. Oo. Actually, yan din yung ina-explain ko lagi sa mga patients. Siguro magtataka kayo, ang mga OB hindi lang nagpapanganak, okay? Hindi lang yan yung nag-a-assist sa atin during our pregnancy, but also, parang siya yung magiging best friends nyo, okay? Kasi sa kanya nyo na-i-share yung mga skin concerns, especially pag pregnancy, sobrang daming physiological changes. Yes. Okay? Part na nun yung pag-itim kung saan-saan and mga stretch marks. Kasi nga, nagdi-distend yung ating abdomen. Okay? Kahit yung pagpaligid din ng breast, meron din yun eh. Parang dahil nga nagpe-prepare for breastfeeding, may breast enlargement, which can also stretch the skin, pwedeng magka-stretch marks din talaga doon sa area na yon. Yes. Tapos, di ba, yung parang yung oil, hindi lang siya for stretch marks. Kasi di ba, Dok, pag after manganak, usually, nag-dry din talaga yung skin, minsan yung face. Ako na-experience ko, parang yung patches ako ng dry skin after ko manganak. So, yun, nagamit ko rin siya. So, talagang very important yung moisture, yung mga moisturizing oil. Yung sa pregnancy, sa diba? Postpartum. Oo. Sige. Later, we'll talk about all of the pregnancy changes, especially during postpartum. Kasi kala natin pag nanganak na, okay na, no? Yung pala nandun na yung remnants. Baga naiwan na marks ng pregnancy. Okay? It's a happy journey, kaya lang talagang may remembrance si baby sa atin. Okay? Like for me, na CS. Okay? Kaya talagang may remembrance ng scar. Parehas tayong CS. Okay. CS, ayan. Kaya talagang hindi natin makakalimutan. Siguro lahat naman ng moms makaka-relate sa atin dahil dyan. Kaya ngayon mas feel ko na talagang pagiging, yung kumbaga nag-a-assist sa mga moms eh. Kasi na-experience ko na din yon. O, di ba? So, ba mo, Doc? Nakaka-relate ka na sa mga patients mo ngayon? Sobrang relate. Okay? Dati, ang consultation ko postpartum, mga 10 to 15 minutes lang. Ngayon, umaabot ako ng 1 hour. O, di ba? Kakachika ko ng mga experience. O, di ba? Ng mga experiences natin during pregnancy and after pregnancy. Yes. Okay? So, yon. So, let's talk about the 4th trimester. Okay? Kasi yan talaga yung ano natin ngayon, topic for tonight. Ang 4th trimester. Okay. So, nung med school, naturo lang sa amin is, so during our med school, ang trimester of pregnancy ay nahati lang sa 3 talaga. 1st, 2nd, and 3rd trimesters. Okay? Tips, narinig mo na ba ito? May 4th trimester pa pala. Kaya nga, Doc, kahit ako nung pregnant ako, ang ina-expect, di ba parang expected ko lang, basta umabot na ako ng 3rd trimester, alam ko, malapit na ako sa finish line ng panganganak or yung pregnancy talaga. Tapos yun, nalaman ko may 4th trimester pa pala talaga. And sa totoo lang, yung 1st to 3rd, sobrang dali pa yun pala. Yung 4th trimester yung pinaka-importante.
Oo, kasi yung mga trimesters, para siyang inahati yung age of gestation ng pregnancy natin. So for the first 12 weeks, yun yung first. Okay? So, first trimester. From 13 weeks to 28 weeks, yun yung second. And then 28 weeks onwards, that's the third trimester. So ang pag-usapan natin ngayon is the fourth trimester, which is the postpartum period. Okay? So, gusto mo ba mag-throwback? Alin, Doc, yung sa aking anong trimester ba ang ito-throwback natin? Yung ba natin yan? Surprise! Okay, surprise ang ito-throwback natin. Okay. So, para makita ng lahat ng ating mga viewers na sobrang thankful tayo at sila yung nagsusupport. Okay. So, minsan din kaming naging buntis ni Peeves. Okay. Can we flash her? Nice picture. Oh, di ba? Ganda ng balat ko dyan, Doc. Oh, syempre. Kasi, di ba, can relate ako dyan. Okay? Kasi talagang during pregnancy, yung pregnancy hormones natin, estrogen and progesterone, ang tataas. At yun yung nakakapagpaganda talaga sa atin. Okay? Ganda ng hair, di ba, ang kapal, ganda ng skin. Okay? Siyempre, hindi ako magpapahuli. I-share din natin yung picture. Okay, huwag kayong magulat. Oo, 'di ba? Dahil nanood kayo, nakita niyo ang aking DIY photo shoot. Dahil bed rest. Okay. Ni doktora niya na. Oh, 'di ba? Ayan. 'Di ba? Tinago ko lahat ng umitim. Sayang wala pang bloom glow niyan, pero ngayon mukhang mahahabol pa. Okay. So, I'm sure, siguro baka most of our viewers are already, nakapanganak na or nag-wait na lang, mga nasa third trimester, to share with you, some of my photos, some talaga, yan, yung pagpapaanak natin or giving birth before the pandemic. Ganito yung itsura. Okay? Next slide. Yan. Okay? 'Di ba? Hindi pa tayo balot na balot. Okay? Wala pang mga PPE. May PPE na. Okay? Nakamask pa din. But, syempre, nag-iba na nga ngayon because of the virus. Nowadays, okay, tingnan nyo yung difference. So, giving birth during the pandemic, ito last Tuesday lang, okay? With consent to my patient. Ganyan na po magpaanak ngayon. Okay? Talagang na-feel ko ang summer. Oo, talagang mainit. Mainit pala talaga. Okay, and yun. Siguro part na rin ng education natin ngayon, mga moms, is kung kaya, nire-require po na magpa-COVID testing. Okay, swab test. Especially for elective procedures. Talagang pinapatest natin. Okay? So, let's define puerperium. Okay? Para at least to give our viewers the definition natin. Okay? Puerperium is, from Latin word pala siya na puer means child and parus, bringing forth. Okay? It defines as the time following delivery during which pregnancy-induced maternal anatomical and physiological changes return to non-pregnant state. So, Peeves, yung mga na-experience natin na ang laki ng tiyan, okay? Lahat ng nag-change during pregnancy, babalik din siya to non-pregnant state. Okay? Yan. Alam mo ba kung gaano katagal yung duration? Actually, bago bumalik. Wala akong idea. Kasi magkaiba, yung sa first baby ko, saka sa second baby ko, parang inintay ko lang siyang bumalik. Pero parang parang feeling ko mas matagal with my second baby. So, alam mo yun, parang pag hindi ka nag-research or walang nagsabi sa'yo, ayan, is masasabi mo sa mga mommies, magkaka-idea sila. Diba? Wala, hindi mo alam na wala.
ang sakit kaya na sabihin, para ka pa ring nanganak. Yung parang gano'n, di ba? Yung parang yung katawan mo mukhang nanganak pa din. Okay, pero ang ano, ang time pala talaga natin nung puerperium, okay, or postpartum is around 4 to 6 weeks. Okay, magre-return na lahat. Hematologic, yung physical changes, anatomical changes, lahat na yun magiging non-pregnant state. Okay? Sa ibang books, meron din up to 8 weeks. Doc, same ba yan? Like, kunwari, is it the same duration kung normal or cesarean yung panganganak? Yes. Yes, same lang. Okay, kaya lang, ang difference lang is, syempre yung wound healing, medyo mas matagal kapag abdominal delivery or cesarean section. Okay? Yun. Pero di ba, Doc, minsan yung 4 to 6 weeks na yun, minsan longer pa eh. Kasi hindi naman natin parang expected na mababalik agad. Pero yun nga, di ba, Doc? Like although yung physiological, yun nga, di ba, yung para gumaling yung wound, and yung na normal ka na panganak, yun nga, 4 to 6 weeks sa book. Oo. Kaya actually, yan yung magic number natin. Kaya hindi kami nagbibigay kaagad ng mga oral contraceptives. Okay, during the first 6 weeks kasi mataas pa yung, kumbaga kasi kapag pregnant tayo, meron tayong hypercoagulable state. Okay? That's why for the first 6 weeks, parang pregnant pa din. After 6 weeks, we can give na the oral contraceptives kasi decreased na yung chances for stroke. Okay? Parang ganon. Diba? Yun yung mga changes. Ano? Pati ako na-educate ngayon, Doc. Diba na? Ayan. Kaya, kumbaga, kung nagpa-family planning, at least mga after 6 weeks, tsaka kami yung mas safe na magbigay. Okay? Kasi, yung mga changes, like yung lochial discharge, diba? Kapag nanganak tayo, parang may menstruation pa din. Yes. Okay? Na-experience nyo, for the first 3 days, talagang bright red. Okay? For the next 3 to 7 days, okay, day 4 to day 10, lochia serosa na lang siya. Pwedeng yellowish, parang ganon, okay? And then, after day 10 onwards, lochia alba na siya. Kailangan palight na ng palight hanggang sa maging parang white mens na lang. Okay? So, danger sign talaga kung maging green siya, maging foul smelling. Okay? Yun. Ganun yung mga, kailangan i-take note ng mga kapapanganak lang natin ng mga mommies. Okay? Yan. Ayan, Hello. Ayan, Doctor, di ba pag kailangan talaga aware din yung mga mommies kung ano yung yung parang mga kailangan nilang bantayan pagkatapos manganak. Like, yun nga, di ba yung bleeding, yun yung mga dapat na-explain sa kanila mabuti ng OB nila, or at least ngayon nalalaman na nila kung ano yung mga dapat i-watch out nila. Kasi di ba, Doc, parang maraming signs maraming parang kailangan silang bantayan na akala nila normal to dahil nanganak, yun pala hindi. Ayan. So I'm sure, Doc, mamaya i-explain mo sa kanila yung mga dapat nilang bantayan after nilang manganak. Actually, Pivs, may bonus tayo dahil sa ating mga viewers tonight. Meron tayo ipa-flash sa screen na mga kailangan nilang tandaan. Kailangan picturean to ng mga kapapanganak lang natin. Kasi ito yung mga danger signs na kailangan na natin talaga pumunta ng hospital. Okay? Yes. Kasi, di ba, kanina pinag-usapan nga natin, medyo yung iba takot talaga magpunta sa hospital because of the virus, mga ganon, yung mga, alam mo na, kahit man kami mga doctors, di ba? So, talagang ingat lang tayo. But syempre, iba naman po kapag emergency. Okay? Kasi hindi nga tayo namatay sa virus, o 'di ba? Na ano tayo dahil sa bleeding. O, 'di ba?
Kaya kailangan alam natin tong mga danger signs. Okay? I-flash natin yan bonus sa mga viewers natin later. And abangan nila yan. Kasi very important yun, bro. Yes. So, magto-throwback ulit tayo, Peeves. Yes. Magaling ang ating mga, ating team. Nakita nila ang ating mga pictures. Diba? Ayan. I-flash natin. Diba? Ang galing mo mag-breastfeed. Pero grabe, Doc, yan yung sa mga mommies na nakakakita niyan ngayon. Di ba parang, minsan pag titignan natin sa social media, parang ang dali-dali. Pero ako personally, grabe yung struggle ko with breastfeeding. Kaya yan yung nasa photo, as in parang gusto ko nang umiyak sa pagod. Yung hindi mo ma-explain kung ano yung nararamdaman mo, parang nasasaktan ba ako dahil masakit siya mag-breastfeed, or pagod lang ba talaga ako, or is it part of postpartum na nararamdaman ko yun, Doc? Parang ganon. Feel ko nun. Present, can relate no? Ako kala ko, porket doktor, alam ko na lahat, hindi pala. Sobrang eye-opener siya and talagang iba yung experience. Yes, iba talaga. Iba talaga. Iba talaga. Kaya yung mga soon-to-be mommies, yes, nandito lang kami. Hindi natakot ha. But this is part of breastfeeding journey. Kasi 'di ba parang mas gugustuhin na natin marinig kung ano yung struggles pero para at least 'di ba parang alam na natin yung expect natin. So alam na natin kung paano siya susolusyonan. Unlike na parang kaysa naman marinig tayo or makakita tayo ng, oh my God, ang dali-dali lang. Tapos pag na-feel natin na mahirap, parang i-blame natin yung sarili natin. Bakit ako nahihirapan? Sabi nila madali lang. Hindi, parang nag-iisa. May kanya-kanya tayong struggle, may kanya-kanya tayong pinagdaanan. Hindi talaga siya madali. Well, I have friends na pag tinatanong ko, madali for them. I mean, ang swerte nila. Pero I'm sure mas marami tayong may pinagdaan ng struggle with breastfeeding. Ayan, Bok, may nagtatanong sa akin, ano po ang dahilan ng mastitis? Ayan, talagang common yan. Postpartum, okay? Isa siya sa dahilan ng fever. Okay, kaya yung mga na-admit ngayon, natatakot sila, kala nila COVID. Yun pala, may breast engorgement. Nagsisimula siya as breast engorgement kasi nagkakaroon ng overproduction yung milk, yung breast ducts natin, okay? And pwedeng nagka-clog. Okay? So, pag nagka-clog, hindi nakakalabas ng mabuti yung milk, yun, namamaga siya. Kaya mastitis. Okay? Good thing, mamaya papakita natin yan kasi meron tayong, syempre medyo ready tayo ngayon, no? Meron tayong mga ni-ready na slides for that. Okay? Pakita natin mamaya, Peeves. Okay? Para mas ma-elaborate natin yung problem. But, don't worry, sa una, yung mastitis, kailangan lang talaga ma-empty yung breast. Okay, yun yung pinakaunang solution. Kung talagang sobrang sakit niya, pwede nyo lagyan ng ice pack. And then, pwede rin, kung walang allergy, take paracetamol tablet. Okay, and then, empty the breast. Yan, meron tayong silicone pump. Okay, meron tayong breast. May breast shells. Basta mamaya, pakita ko sa inyo yung picture. Okay, para ma-prevent natin yung mastitis. Okay? Ayan. Yan, papakita namin yung next picture. Yan, para kitang-kita nyo yung mommy pouch namin. Mommy pouch. Kita ko kasi yung next question. Kita mo? Yeah, kaya nga Ayan. Babasahin ko ba ito? Yung mommy. Ayan. Mommy pouch. Mommy pouch, also known as diastasis recti. Tama ba ang pronunciation ko do? Oo, tama. Okay. Ayan, di mo naman pinakita yung sayo Sige, yung next picture para makita nila. Ayan, pakikita ko sa inyo.
O, di ba, postpartum day 2, hindi natin expected na lumiit kagad. Kala nga nila may ka-triplet pa. Okay, may natira pa. Oo, may patient ako, sabi niya, Doc, sure ka ba na nalabas mo yung baby? Sabi ko, opo, kala niya meron pang naiwan. Well, hindi, okay? Kasi talagang ang uterus natin, malaki pa din postpartum. Babalik siya to non-pregnant state, which is around 50 grams. 50 grams lang, parang peras na maliit. Okay, at around 4 to 6 weeks. Okay? Yung mommy pouch, okay, yan lang talaga. Merong tayong parang central distribution of fats. Okay? Case-to-case basis din, meron talaga na equally distributed yung parang deposition ng mga fats, pero meron talaga na nako-concentrate lang sa ating abdomen. Kasi dun madami talaga na adipose tissues. Okay? So, yan, yung mga na-gain daw natin during pregnancy, dapat at least in 6 months, ma-lose na natin. Kung hindi, forever na siya nandun. My gosh. My gosh, di ba? Parang, sabi ko, paano na? Okay? So, talagang ang key message doon is, yung pre-pregnancy weight natin, very important. Okay? So, dapat, bago magbuntis, ma-maintain natin yung ideal body weight. And during pregnancy, i-maintain natin na hindi tayo yung sobrang magiging mataba talaga. Eat right. Yes. Okay? Saka kasi diba, oo. Understanding nung iba, porket pregnant ka, you have to eat for 2 or 3 kung twins. Di ba? Parang yun yung understanding ng mga ibang pregnant mommies. Pero hindi. Di ba? Parang you have to eat for 1 pa din. Pero yung right amount. For 1 pa din. Yes, for 1 pa din. Basta yung tamang diet. Wag naman yung Oo. Actually, to give you an idea, kung normal yung pre-pregnancy BMI mo, okay, which is 19 to 24, pag kinompute natin, kilograms per meter squared, yun yung body mass index, around 10 to 15 kilos lang dapat ang na-gain mo throughout pregnancy. O, diba? Konti lang yon, promise. So, around 1 to 2 pounds per week. Yun lang dapat yung weight gain. Yung extra meal, hindi kailangan na eating for 2, kundi extra 300 kilocalories a day. That's equivalent to 1 meal only. Diba? Konti lang talaga, pero konti lang eh. Naalala ko rin nun, di ba, parang, anong month ba yun, Dok? Kasi parang naalala ko, may month na kailangan more on protein na, di ba yung gano'n? Kailangan dadagdagan yung protein, less sugar na kailangan, di ba may mga gano'n eh. Oo. Yun, so, kailangan talaga, actually ako, in general, all throughout pregnancy, dapat less sugar, less yung oily na food. Bawal nga sana yung mga may kulay na drinks kung pwede, para at least more on gulay, okay, yung right amount ng gulay, ng protein, yung makain natin. Yun yung mga magaganda kasi. Tsaka water. Importante. Water, ayun pala, water. Of course. Water. Kasi naalala ko nung ako, mayat maya, inom ako ng water. Oo. Eto, may question sa atin. How to lose weight when I have to eat well since I'm breastfeeding? Diba? Sobrang matakaw ka, Pips, nung nagbe-breastfeed. Oo, Dok. Actually, ako din. Nakatawa pa yung story ko. Nung buntis ako, dami nagsasabi na parang, uy, ba't ang daya, hindi ko nag-gain ng weight, ganun-ganon. Parang ang laki lang daw yung chan ko. E di tuwang-tuwan. Nag-gain ako ng weight, Dok, after ko manganak. Kasi parang, di ba, Dok, pag nagbe-breastfeed, yung parang pati kang umaw, pati kang gutom, kasi pagod, tapos gigising ka ng madaling araw. So, parang ang nangyari, para feeling ko may energy ako, nagsasnacks ako in between. So, hindi ko napansin, dumadami na pala yung snacks ko in between.
So, parang ako medyo nag-gain ng weight. Tapos, nung medyo sumisikip ko yung mga damit ko, doon ko na-realize, ay, hindi na yata ako ng weight. So, doon ako Iba parang, na. iba na. So, parang doon ako na, na parang, I think I have to lose weight. Pero medyo naging struggle ko din yun kasi nga, since I'm breastfeeding also. But to answer your question, bawasan lang yung sugar. Kasi 'di ba parang when you're breastfeeding, parang ang understanding natin, we have to intake more sugar for energy. Parang doon ako na mali nung una. Pero ang pinaka dapat natin intake is water, 'di ba, Doc? Hydrate. Yes. Yung tamang meal lang, kung ilan yung dapat meals in a day, yun lang talaga. So, yun. Yun lang talaga. Nakakataba kasi yung parang sugar yung more on mga sugar drinks, di ba, yung mga ganon, mga snacks. Sige, para, okay, si Hi Bambel. O, sige, sagutin natin yun. Kasi, tama si Peeves doon. Talaga more on water and lessen yung sweets. Plus, wag tayo mag-guilty kasi talagang mas malaki yung caloric demand kapag nagbe-breastfeed. O, diba? 450 kcal. O, diba? Mas may exemption tayo kumain pag nagbe-breastfeed. Okay? Pero choose your food. Okay? Dapat talaga yung mga healthy choices. Okay? Yes. Not, hindi puro sweets. Yun talaga. Kasi ngayon usong mga binibake, di ba? May mga binibake ka. Yun kasi yung masarap. Kasi lactation goodies. Masarap kasi talaga. Yes. Correct. Yun yung pinaka-consolation ko din nun kapag after ko mag-pump. Kasi exclusive naman din namin na feed ng breast milk yung twins up to 7 months. Okay, diba? Kaya talagang effort talaga yan. Kaya salute to all moms na nagbe-breastfeeding. Yeah. Sobrang salut ako sa mga nag-exclusive breastfeeding. Actually, fed ba sa kahit hindi exclusive. Okay yun. Kung anong way nyo ng pag-feed sa baby nyo. Walang judging. Pero nandito, very lucky tayong mga millennial moms, di ba? Yeah. Na madaming products, maraming support group na available. Okay? Huwag kayong mahiya. Okay? So, let's flash yung mga danger signs. Yun na yung next natin. Okay. Ayan. Meron siyang acronym na post-birth. Okay, post-birth. Okay, yung POST, yun yung mga kailangan pumunta na tayo kaagad sa emergency room. Okay? These are the following: pain in chest, obstructed breathing or shortness of breath, seizures, and thoughts of hurting yourself or your baby. Okay? So yung obstructed breathing and shortness of breath, parang COVID symptoms, di ba? So talagang kailangan pumunta na ng ER. Okay? Ang mga kino-consider kasi natin dyan, pwedeng yung mga amniotic fluid embolism or yung eclampsia o yung mataas na blood pressure na nagkukos ng convulsion. Okay? Kahit nakapanganak na, pwede pa rin pong mag-convulsion. Okay? So, kailangan, lalo na doon sa mga may high blood during pregnancy, kailangan mag-monitor pa din kayo ng BP, uminom ng gamot, huwag papabayaan ng sarili kahit talagang puyat galore. Diba, Peeves? Wala nang tulog kapag kabagong panganak. First few weeks, as in zero sleep. Parang yung maiglip ka lang, gising na naman yung baby. Kailangan mo na naman mag-feed. Kaya yun. Kaya kailangan nga talaga. Alam mo ba, Doc, meron akong nabasa before na akala niya simple headache lang yung naranasan niya dahil nga puyat siya. Tapos yun pala, high blood na siya. Kasi akala niya, yung umiinom na siya ng medicine pero hindi nawawala. So yun yung mga, I think yun yung mga danger signs, no, Doc? Pag hindi na, nandahan sa medicine na. Akala mo, di ba, puyat lang. Puyat ka lang, kaya ka nag-headache, kaya parang may sakit sa
leeg or nape pain kasi ngalay ka nung baby mo. Yun pala hindi, magpa-BP ka. Baka high blood ka na and baka impending ka na magkaroon ng seizure o convulsions. Yun. So, mahirap po. Okay? So, monitor mommies and wag papabayaan ng sarili. Okay? So, other things, ayan, bleeding or soaking through one pad. Okay? Kapag na-soak nyo yung napkin nyo, ito yung during the first 10 days, one soak pad in 1 hour, yung regular pad, danger sign yon, malakas yung bleeding. Kasi sabi ko nga, di ba, dapat pahina ng pahina yung bleeding nyo. Okay? So, incision that is not healing. Yun yung letter I natin. Okay? Yung episiotomy wound natin, dapat nag-heal na siya in 1 week. Or siguro 7 to 10 days. At least healed na siya. So, kung meron siyang parang pus or nana na lumalabas, yellowish, tapos talaga may discomfort siya kapag uupo, medyo mahirap. Pero kapag nakalipas na yung 7 days, sobrang painful pa din, hindi po okay yon, ha? Siyempre, ito, red or swollen leg that is painful or warm to touch. May pamamanas talaga, di ba? Minsan, manas ka na nga. Na-experience mo yun, Peeps, na manas ka? Manas. Lalo na kasi nung pagkapanganak ko, I think 2 to 3 days after kong manganak. Medyo namanas yung legs. O yan, talaga. Kasi lahat ng fluid natin, nag-shift na siya, babalik na siya kung saan siya talaga. Okay, so meron talagang pamamanas. Okay, pero dapat hindi naman siya mag-persist ng more than a week. Okay? So, yan. So, pag merong swollen leg or painful leg, pwede kasi siyang nag-embolism or yung may nag-clot na blood. Okay? So, hindi rin okay yon. Fever, syempre, kailangan lahat tayo may thermometer, especially now. Okay? Any fever, hindi po okay. And yan yung nasabi mo kanina, yung headache. Yes. Na hindi talaga hindi nawawala. Okay? Kasi yung mga mommies na napupuyat, di ba nakaka-headache talaga, pag itinulog mo, nawawala din dapat. Okay? So, pag hindi, pwedeng baka impending nga siya na seizure. Okay? Medyo may mga questions tayo, Peeps. Sige, sagutin na natin to. Kanina, Doc, meron akong, medyo na-miss na natin yung question, pero ang naalala ko dun sa question, CS siya, bikini cut, parang sunod yata yung baby niya na nanganak siya. Ano ba yan? Bawal po ba magbuhat ng mabigat? Ayan yung question niya, Doc. Okay. Hi, Ma'am Christine. Maganda si Ma'am Christine, kapangalan ko, joke lang. Ma'am Christine, syempre una, 1 year ago, okay? Okay naman na po. Actually, nag-heal na kaagad ang ating CS wound within 3 months. Na-absorb na din yung suture. But, yung sa pagbubuhat, wala naman ng limitations kung more than 6 months. Pero syempre, depende din sa'yo, okay? Baka mamaya hindi ka naman talaga sanay na magbuhat. Okay? So, wag mo ipilit kasi iba naman yon, musculoskeletal strain yung pwede mangyari sa'yo. Okay? And siguro, dito ang ma-share ko lang is pwedeng yung risk of rupture for the next pregnancy. Lalo na kung medyo maikli yung pregnancy interval. Okay? Kasi at least dapat 18 months yung pregnancy interval in between CS. Okay? So, for dun sa mga bagong panganak natin na mommies, ang dapat binubuhat nyo lang is yung baby nyo. Anything na mas mabigat sa baby nyo, hindi nyo na muna po pwedeng buhatin, especially for the first 3 months. Okay? Para hindi kayo din yung mahirapan. Okay? Ayan. Na-answer ba natin yun, please? Ayan. Meron pa, nawala na yung ibang questions. Ayan, mamaya ita-flash na lang natin ulit. Okay. I think meron dun sa about sleep training. Parang sleep training your baby at an early age. An early age? Oo.
ito medyo hindi ako expert, aminin ko. Nagbasa talaga ako ng book. Kasi nga, pag twins, research talaga ako. nag-research din talaga ako. But, I think, kasi kapag early age, talagang more than 18 hours ba? Tama? Hello, Pedia friends. Tama, 16 to 18 hours sa average sleep nila in a day. So, mostly, talaga tulog sila. Kaya lang, kainis lang, no? Kapag gusto natin matulog, gising sila. Gising. Yun. Time na gusto na naman natin nagising, sila naman yung tulog. Correct. Oh, di ba? Yun, Diba, yun nga yung medyo... Maraming sinasabi sa atin, sabayan mong matulog. Pero hindi ko sabayan matulog kasi minsan tititigan mo, ganun. Or minsan naman, pero dun sa... wala, nagising na siya. Correct. Oo. Pero siguro, hi Angel, siguro to help with the sleep training, sa akin naka-help yung white noise. O, diba? Ano ba? Okay ba yun? O yung, kasi lahat trinay ko kung saan mas makakatulog yung twins. Yun, nag-aral din ako mag-swaddle. Medyo ano sa kanila yon, naka-help. Yes. And, oo, sabi, yung medyo i-dim mo daw yung lights. Yung parang iano mo lang na ito may gabi at may araw. Parang gano'n. Yes. Actually, yun yung ginawa namin dito kay Pancho, yung second baby namin. Kasi yun din yung nabasa ko eh. So, kailangan alam niya pag sleeping time, iba yung light. So, kung gising, light, pag papatulugin mo na kailangan dim yung lights. So, pag gabi, na niya na kailangan sleeping time na. Yun din yung nabasa ko. Ayan, Doc, may isa pa tayong question. Doc, pag nagka-mastitis po ba, bawal na ibalik sa breastfeed si baby? No. Mas dapat mag-breastfeeding. Okay? So, kapag nag-mastitis, kailangan i-rest muna natin yung breast, lalo na kung may sugat, pero dapat ini-empty pa din natin, okay? It's either nagpa-pump, breast pump tayo, okay, kung hindi maka-direct latch. Tapos, pwede nga mag-paracetamol, ice, okay, for pain. And then, pag mag-milk expression, pwede kayong mag-warm compress. Okay? Na-experience tapos, kapag mastitis? Oo. As in talaga. Kasi nga, parang maaga kasi ako nag-pump. Okay? Kasi sabi nila, bawal daw. Bawal daw for the first 6 weeks para ma-establish muna yung supply. Kaya lang talaga may nipple problem ako, kaya napilitan talaga ako na mag-pump. So, yun, nag-overproduction. Talagang grabing clogged ducts ako and mastitis. Siyempre, pagka Nag-chill na ako ng sobrang sakit. Yun. Ganon. Parang blessing siya kasi maraming milk, pero dahil sa sobrang dami, nagka-clog. Okay? Kaya important talaga kapag nagbe-breastfeed is na-empty mo yung breast. Okay? So, more than 15 to 20 minutes each breast para madedede din ni baby yung hind milk. Kung nasan yung mga fatty acids, okay, yung mga essentials na kailangan niya. Yes. Okay? Yun. So, may question pa ba tayo? Para may maganda tayong question. Ngayon na ba natin yon? Or ide-define muna natin yung 4th trimester? Gusto ko itong question. Sige, define. Christine din yung name niya, Doc. Pero sige, define mo muna diba? Yung 4th trimester. Pero maganda yung question 4th niya. trimester. Mamaya, Doc. Sige. Yan, next slide na tayo. The 4th trimester. Okay. It was defined by Harvey Karp, Dr. Harvey Karp. Okay, it's the first 3 months of a baby's life, and it's the time when a newborn is adjusting to life outside of the womb. Okay, and it's filled with a tremendous amount of changes and development for the baby. Okay, so, alam mo na nabasa ko tong definition na to. Sabi ko, hindi lang pala yung mommy yung nag-a-adjust, no? Yes. Even si baby, nag-a-adjust din siya. Okay?
Biruin mo, sobrang tahimik niya doon sa loob ng ating tummy. Tapos ngayon, ang iingay ng mga titas of Manila, ng grandparents, di ba? Kung sino-sino nagkakarga, di ba? Ang dami Oo. Ayan. So, at the same time, nag-a-adjust din si baby. And for that, siguro, wala to sa mga textbook. Lahat tayo, pag may anything new, yung first phase ng adjustment, yun yung pinakamahirap. Diba? Parang getting to know you kayo parehas ni baby. Yes. Okay. Oo. Kaya, siguro, kaya siya nagiging challenging. Tsaka kahit ako yung, di ba, Doc, second baby ko na to. Parang nung sa second baby ko, akala ko, alam ko na lahat. Yung parang akala ko, yung adjustment, expert na ako dito, hindi second baby ko na to. Hindi, may adjustment pa rin talaga. Iba pa din, yung pagdadaanan mo. Kasi di ba, iba-iba talaga, iba-iba yung stage. So parang, kahit feeling ko, expected ko na ganito yung pagdadaanan ko after ko manganak. Hindi, iba pa rin kasing mag-adjust yung baby. Like, yung second baby ko, syempre, iba naman yung ugali niya. Iba naman yung way of adjusting niya with me, dun sa pagkalabas niya. Iba pa din talaga. Correct. Talagang every pregnancy is different. Yes, iba-iba talaga. Kahit yung, hindi yan talagang unique ang each pregnancy. Mas maganda pala yun. Yes. Diba? Yan. Okay, ayan na sila nung lumabas. O, diba? So, our next slide, ayan, ito pinaka parang highlight ng ano din natin, ng topic natin tonight. Ito, may study sa CDC. Okay, concerns raised by women in the first 2 to 9 months postpartum. Okay, so here are the following. Hulaan mo muna pala, PV, bago natin i-flash. Diba? Kung anong pinaka-concern ng mga mommies postpartum. Ako, ang pinaka-concern ko nun, isa sa pinaka-concern ko postpartum, is yun nga, nataka na natin yung kanina, yung paano ibalik yung pre-pregnancy weight, kung maibabalik ko pa ba yung dating ako. Yan, yun yung mga questions ko before. Hirap nun. Parang hirap talaga nun, no? Diba, Doc? Yun yung mga concerns ko nun postpartum. Or yung mga, kung yung ma-maintain ko ba yung magandang hair ko nung buntis ako. Diba? Kasi ang ganda-ganda talaga ng hair mo. Pag buntis ka, yung skin mo sobrang perfect. So, ma-retain ba yon after kong mga anak? Yun yung mga concern mo. Yun yung mga concerns mo. Ako naman, ano ba pinaka-concern ko? Newborn care ako. Newborn. Kasi dahil OB, diba? Akala ko madali lang mag-alaga ng babies, hindi pala. Kahit mag-wash, mag-swaddle, di ko talaga pala alam yon. Okay? Yon. So, yun ang concern ko. Pero, itong sa study, tingnan nyo kung ano yung top concern ng most women. Medyo nagulo lang yung slide natin. Ayan. Ang top one is need for social support. Okay? Ang pinagkakaguluhan nating breastfeeding issues, second lang siya. Okay? Ang third is inadequate education about newborn care. O, di ba? Konti lang pala yung mga ka-relate sa akin. And fourth is help with postpartum depression. Okay? So, yan. Next is, ayan na. Ito yung mga mastitis issues natin. Okay? Need for social support muna pala. Okay. Ayan. So, I'm so lucky na nandyan ang aking family, especially my husband, o diba? Dahil na general anesthesia ako, siya ang nag-unang yakap sa aming twins. Okay? O, diba? Yung picture mo na una na kanina doon. O, yan. So, kapag may nag-ask sa inyo, okay, na anong help yung kailangan, ito, Pibs, guilty ako dito. Ikaw ba? Sa picture na to. Kasi parang, di ba, Doc, parang after natin mga anak, expected talaga natin sa sarili natin. Kaya natin gawin lahat to. Dahil nanay tayo eh. Parang ako yung nanganak.
dapat alam ko to. Parang ganon. Dapat kaya ko to. Pero hindi. I mean, wag tayong mahiyang to ask for help. Alam mo yun, simpleng tanong. Do you need water? Do you need help with anything? Kailangan mo ba ng food? Yung mga ganon. Wag na tayo mag-no. Oo. Yes, actually, correct. Wag na tayong magpakipot na hindi natin kailangan ng alam naman natin talaga na we need help. Like, simpleng pag-a-assist. Kasi parang, ang ano natin is ayaw natin magpaalaga. Yung parang, di ba yun yung doc? Kung magpaalaga, sanay dapat tayo. Sanay kasi tayo na tayo yung nag-aalaga or nag-aasikaso. But, you know, postpartum, yung time of recovery, kaya nga tayo may recovery period kasi that's the time na dapat tayo is inaalagaan din. So, wag na tayong mahiyang magpatulong or to ask for somebody's help, assistance, mga ganyan. Oo. Tsaka, ito lagi namin ng pagtatanong ng husband ko eh. Dapat, expressive ka kung ano yung gusto mo. Okay? Kasi, yung mga lalaki, hindi talaga nila kaya yung ano natin. Hindi nila kaya basahin. Okay? I-interpret yung mga gusto natin. So, kung gusto mo magpakuha ng water, kailangan sabihin mo talaga. Hindi pwede yung, diba? parang nauuhaw ako, hindi na ganon. Yes. Correct. Correct. Oo. So, yan. Ayan ang ating throwback pic. O, diba? Kaya, napakasaya na meron tayo ngayong mga support group. Kasi yun talaga yung pinakakailangan natin. Okay? Aside from our family, ayan, talagang hello guys. Thank you for watching. O, diba? Yan. Thank you. Important talaga yung support group do kasi diba parang ngayon ako admittedly dun sa first baby ko, ilang years na ba? 6 years ago ako nanganak ng first baby ko. Wala pang masyadong support group, wala pang masyadong parang ganitong community before. With other moms, wala pang masyadong mommy influencers, wala pa akong masyadong nakikita sa social media. So, as in, wala akong idea on how to go about yung breastfeeding, newborn care. Nagre-rely lang ako dun sa mga turo sa akin ng family, ng ibang friends na may anak na, di ba? Parang medyo nako-constrain tayo dun sa kung ano lang yung alam nila at saka alam natin. But ngayon, very wide na yung available na knowledge na, ganito pala, pag hindi nag-work sa'yo to, pwede pala sa'yo tong isang technique or yung style na ganito or di ba, how to do this, ganyan. Correct. Kasi, like me, kala ko adequate na yung knowledge ko about this. Pero sobrang daming madami ako natutunan from you guys. O, di ba? Na limited pa rin yung knowledge ko. Okay? So, thank you talaga. Talagang, meron bang appreciate the Momfluencers Day? O, di ba? Suggest ko yan. Talagang sobrang daming yung nag-help. Yes. Sobrang grateful ako sa mga mommy influencers. Sobrang dami ko natutunan talaga. Ayan, Doc, may nagtatanong si Janice. Ayan, kilala ko to, si Mom Shi. Ayan. Kailan mo talaga malalaman na nagpo-postpartum depression ka na? Yan. Ako, very challenging, no? Okay. So, kasi, for the first 3 weeks, meron tayo na tinatawag na postpartum blues. Okay? Dala na rin yun nung, syempre, yun nga, pregnancy hormone na biglang bumagsak, okay, nag-drop, and siguro dala ng puyat, okay, stress, okay, during the postpartum period. Pero yung depression kasi parang longer period na siya, okay? Tapos yung mga usual activities mo, hindi mo na nagagawa. Okay? Tapos meron kang thoughts of it's either hurting yourself or hurting the baby. Okay? May parang na siya na ganun. Actually, meron siyang questionnaire para makikita kung prone ka talaga na mag-develop to postpartum depression. Okay? Siguro yon i-touch natin ng kaunti. Yung mga may need for more social support.
socioeconomic status, kunyari walang support from the family, pwede rin, okay? Support pag-aalaga, pwede rin ganon, okay? Pero pagka ganyan, nandun siya sa danger sign natin, danger signs. So, kailangan mag-consult pa din. Okay. Yan. Pag na-feel na natin yung doc, no, importante na mag-consult sila with the doctor na talaga. Kasi kailangan na lang mag-seek ng professional help. Yes. Pwede sa mga OBs nyo, pwedeng ganon, and we could refer you. Okay? Pag meron kayong para na-experience na ganon. Okay? So, yan yung nasagot na natin kanina, yung naka-flash sa screen natin are the breastfeeding concerns. Okay? So, kapag may mastitis, ayan, mapula siya, masakit, okay, pwedeng may chills or fever, okay, tapos pwedeng nagre-retract yung nipple kasi sa sobrang maga, okay? So, pwede tayong gumamit ng, ayan, first is the nipple pump. Ayan. Gumamit ako nito, okay? So, pwede siya para ma-prevent yung mga sore nipple, okay? At hindi siya mag-clog. Okay? Diba, tapos, pwede yun, pwede siya gamitin kahit before, kahit pregnant ka pa lang, pwede na siyang gamitin para ma-ready na yung nipples natin, di ba, Doc? Yes. Makakalambot siya ng nipples and, ayun, nakaka-hydrate. Okay, so usually kapag nasa third trimester and wala namang contraindication yung hindi prone mag-preterm labor, pwede tayong mag-apply sa nipple na natin as early as 30 weeks. Pwede, okay? Basta hindi kayo nagpe-preterm labor kasi nipple stimulation could induce labor eh. Okay? Kaya wag din grabe yung paglagay. Okay, so ayan, may dummy breast. So lagay nyo lang siya gently. Okay, yung ating nipple balm. Tsaka kung may clog, kayo, pwede nyo din siyang ipang massage. Okay, gamitin na pang massage dun sa mga areas. Pwede din yun. Okay? Tsaka, Doc, di ba ang maganda sa yung orange and peach na is FDA sila approved. Kasi di ba very important na FDA approved yung mga nipple cream or yung mga nipple balm dahil ini-induce na ng mga babies, ng mga newborn babies natin. Ayan. So, very important yan. Kaya yung sa orange and peach, yun talaga, FDA approved sila. So, very, very safe for moms and especially the babies. Oo. So, pwedeng hindi yun na siya, pero ngayon kasi, ni-recommend, i-wash nyo muna talaga yung breast bago mag-feed. Okay? Pero ito, pagkalagay nyo, pwedeng hindi nyo na siya punasan and ma-ingest siya ni baby. Okay? So, yun. To prevent din yung mga clog, pwede nyo din siya gamitan ng ating silicone pump. Okay? Ayan. Ako, ini-invert ko siya eh. Tapos, tsaka ko siya nilalagay dun sa breast. Okay? Tapos, ipipress mo siyang ganon. And then, yan. Tapos, antayin nyo muna na magkaroon ng suction, tsaka nyo siya i-ganon. Talagang hindi siya matatanggal. Sobrang laking tulong niyan. Like, kunwari, yun nga, di ba yung pag oversupply, pag nag-feed sa kabila, nilalagay ko yun sa kabila. So, instant na nasasaid yung milk, tapos nakakaipon ka rin at the same time. Oo, kasi issue din yan, yung parang nakailang palit ka na ng damit kasi tumutulo din. Kasi talagang, yun yung ganda ng body natin. Pag may nagsasap dun sa isang breast, yung kabila din, tutulo siya. Okay? So, ito yung pwede nyo ilagay para hindi rin siya masayang. And meron din shields ang orange and peach. So, yung kung nasa labas kayo at hindi nyo magamit yung milk saver pump dahil, syempre, di ba, parang kailangan nyo pa ilabas and all. Pero you can also use the breast shields. I-insert nyo lang yun inside your bra. Ayan. So, mako-collect na rin yung milk. Yan, di ba? Walang masasayang. Kasi talagang sobrang importante ng milk. Kaya hindi pwedeng masayang. Uy, nakaka-sexy din to nakakadagdag sa volume ng breast. Correct. Di ba? Di ba? Ang ganda. Ha? Tapos, hindi nagli-leak dun sa damit mo. Especially, syempre ang issue natin yung returning to work. Okay? Kapag Pero ngayon uso ng work from home, ha?
Yes, So, lahat. habang nag-laptop kayo, di ba, lagay mo lang yan dyan, mako-collect na yung, yung milk. Walang sayang. Yes. Okay? Ayan. So, syempre, anong gagawin mo dun sa na-collect mo na milk? Okay? So, yun na yung next natin. Ayan, sinama ko na rin to kasi very helpful. Kailangan, ayan, ito na, gagamitan nyo na siya ng breast milk bag. Oo. Ang galing kasi si Orange and Peach yung may 4 ounce. Yes. Ako, sobrang convenient sa akin nung breast milk bag ng Orange and Peach. Like, di ba may malaki doon sa kanila. So, like, kunwari, let down lang, hindi masyadong madami. At hindi nasasayang yung bag, meron silang 4 ounce lang. Or kung marami naman yung naipon ko doon sa 8 ounce nila na bag. So, nakakatuwa lang. Sobrang hindi aksaya sa milk bag. Oo, ako, kaya maganda to kasi, tingnan nyo yun, kasi tinotow natin yung milk. Kapag mga first 3 months, di ba, maximum na natin, mga nasa 4 to 5 ounce lang yun nako-consume ng baby natin. So, kung over-producer ka, sayang naman yung itotow mo sila lahat kapag sobrang laki ng milk bag mo. Kaya very good to na 4 ounce. Sakto lang dun sa ipapa-milk mo kay baby. Yeah. Diba? Kaya nice. Nice to talaga. Yan. Yes. So, pag tinow, hindi pwede i-microwave. Okay? Kapag ice na ice siya, hindi pwede. So, kailangan ilagay mo lang siya sa water. Okay? Yan. And kapag naging liquid na siya, bawal mo na siyang i-refreeze yung breast milk. Okay? Yan. Tapos, of course, kapag nag-store ka na sa refrigerator, first in, first out. Tsaka label it properly. Okay. Ang ganda rin kasi may siya pwede mo talaga sulatan. Yung hindi siya kaya hindi ka malilito. Ayan, may na Doc, nawala lang. The silicone pump works daw. As in, sobrang effective talaga nung silicone pump. O, diba? Yes. Oo, tsaka siya, affordable. Diba? Correct. And very useful talaga. Ayan. And, of course, sa breast milk storage, ayan, pwede nyo din itong picturean. Kapag room temperature, hindi nyo na ref, and less than 25 degrees naman, ayan, up to 4 hours lang yung breast milk. Okay? Kapag, ngayon, grabe, umaabot tayo ng 40, di ba? Okay, 1 hour lang yung 1 hour lang yung breast milk, ha? Ayan. Kapag ka sobrang init. Sa refrigerator, okay, 4 degrees, 8 days. Okay? Iba-iba kapag one door or 2 door. Okay? Kapag deep freezer, yung parang lagayan ng mga ice cream, kung hindi nabubuksan, that means hindi regularly na-open talaga, pwede siyang tumagal up to 6 months. Okay? Ayan. Importante ang pag-store mabuti ng breast milk para hindi masaya. Okay. O, sige. Yung next natin, may questions ka pa dyan, Peeves? May nag-flash kanina. Wait lang, Doc. Hanapin natin. Ayan. Sige, balikan natin. Itatagal ng breast milk. I think na-answer na yung question ni Adil Mar Sanchez. Ayun yung kanina. Yung na-explain dito kung gaano katagal yung storage. Wait lang. Ayan, hanap tayo. Ayan, sige, Doc. Habang naghahanap ako ng question, dito na tayo sa inadequate information about newborn. Ayan, ito. Favorite picture ko to itong shinare natin ngayon. Inadequate education about newborn care. Okay? Kasi talagang, syempre, kung unique ang bawat isa, talagang, ayan, ang mga babies natin, para nag-usap-usap. Okay? Tingnan nyo, kapag may vacuum, tulog sila. Nakarinig ng vacuum, ng kahit ano ng ingay, may phone na nag-ring, tulog. Pero pag tayo na yung pumikit, tingnan yung mga babies natin. Alam na talagang sobrang gising na gising. Okay? So, ang mga babies natin, talagang
talagang unpredictable, okay? Especially for the first 3 months kasi like us, nag-a-adjust. Okay, getting to know you stage. Pero dahil tayo yung talagang primary caregiver nila, makikita nyo yung mga cues niya, memorize na natin. Mukhang nagugutom yan. Okay? Mukhang may poop. Oh, 'di ba? Alam mo na kagad na yun pala yung itsura ng face niya, 'di ba? Yun yung signals niya sa atin na may kailangan siya, ganon. Okay, so yan, marami tayong mga momfluencers na pwede din natin i-approach, okay, na pwede mag-help sa atin. Ha? And of course, syempre kailangan mag-consult kayo sa mga pediatricians nyo, okay? Napaka-approachable din nila talaga. Ayan, Doc, meron tayong question. How long will the postpartum hair fall last? Going 7 months postpartum and still experiencing massive hair fall. Ayan. So, let's talk about hair fall, Doc. Na-experience mo ba mag-hair fall? Ako, grabe yung hair fall ko ngayon with my second baby. Ayan, kung nakikita niyo sa screen, ayan, ang dami kong baby hair na tinatago ko lang. As in, ang dami kong hair fall. Kaya nga kinakat ko yung sarili ko sa screen kasi makikita niyo yung mga baby hairs ko. Kasi hanggang ngayon meron pa din. Oh my gosh. Yes. Diba? And, yun nga, dahil pinag-uusapan natin yung hair fall, sobrang perfect dahil ang Bloom Glow, meron silang revitalizing hair tonic. So, ito yung product nila which helps with the hair fall. Ayan, it prevents hair loss and it helps make hair fuller and stronger. So, ayan nga, it is made with bio-capigen veg. It's a plant-based complex that reinforces capillary structure and stimulates hair growth. So, very important. Ako para sa akin, importante yung gumagamit tayo ng mga hair tonic like this one, yung sa Bloom Glow. So, ito siya. Ayan. So, ako nilalagay ko lang siya sa roots ng hair ko. Ang maganda dito, hindi siya malagkit. Diba, Doc? Parang nakakaano kasi yun pag malagkit yung hair. So, this one, hindi siya ganun kalagkit. So, may mga testimonials tayo actually from other mommies na very effective siya. Talaga. Actually, ako ginagamit ko siya ngayon. And nakikita ko kaya siguro umuusbong na yung mga aking baby hair dahil na-replenish yung mga nawalang hair. Kasi grabe talaga, sin parang naalala ko nung first day ko na nag-hair fall, yung parang naliligo ako, Doc, as in parang sumasama yung buhok ko sa shampoo pag nababanlawan. Parang nauubos din siya. Parang ako nag-worry ako na parang, parang mauubos na ba yung hair ko? Kasi hindi siya yung normal hair fall. As in, talaga siya yung pulutong ng buhok na nalalaglag. So, I think yan yung parang isa sa mga common concerns ng ating mga mommies, yung mga bigla na lang tayo nag-hair fall, gaano ba to katagal, or paano ba natin to maaagapan, or ano. So, yun nga, yung Bloom Glow, meron silang product, which is the Revitalizing Hair Tonic. So, actually, you can use this kahit wala pang hair fall to prevent the hair fall. Or if you are experiencing hair fall na ngayon, you can use this. Kasi yun nga, it will help with the regrowth of the hair. Ayan. Masaya ako kasi may marirecommend na ako sa mga mommies. Yes. No? Kasi talagang, physiologic din. Okay? Para at least may scientific explanation, bakit ka ba talaga naglalagas parang nakalbo na? Okay, sa iba, ako talaga itong part na to, ayan, para pag makikita nyo, as in, para akong nagkaroon ng patch dyan. Ngayon lang siya lately, ayan din ako. Para siyang as in, grabe talaga, baby hair. Baby hair. Okay. May scientific siya na term, it's the telogen effluvium. Diba? Or the resting or, na-nosebleed din ako dito resting or shedding phase. Okay? Ang nangyayari kasi, di ba, sobrang ganda nga natin nung pregnant tayo, ang ganda ng hair, okay, ang shiny, dahil sa estrogen and progesterone. Pag nanganak tayo, nagkakaroon ng drop. Parehas nagda-drop yung hormone na yon. So, nagda-drop din yung parang growth rate ng hair. Okay? Tapos, parang nagka-highlight siya kapag nasa 3rd month na. So, mapapansin yung mga mommies na on your 3rd month,
whether or not nagbe-breastfeed kayo, pwedeng magkaroon nun. Yes, correct. Tsaka, Sad eh, no? Oo. Aside from the hair fall, iba nag-dry din yung skin natin. Parang, alam mo yun yung sobrang blooming na blooming tayo during pregnancy. Tapos parang biglang, after natin manganak, yun nga yung postpartum, parang, oh my God, parang nag-dry skin, nagkaroon ulit ng breakout. Very important din na gumamit tayo ng facial mist. Ayan. So, Bloom Glow, we have a hydrating facial mist with rose water. So, ito yon. So, ayan. Sana that's the screen. So, ako, sobrang favorite ko to gamitin kasi aside from using your, yung mga, usually yung ginagamit na skincare, itong facial toner ko, actually, ako as a makeup artist, I use facial mist before putting yung makeup ng client kasi to hydrate the skin talaga. Kasi kahit anong gawin natin pag nag-dry yung skin, hindi dumidikit yung makeup eh. So yun yung ano namin as a makeup artist. Ako, pagkatas kong mga nakdok, grabe yung dry skin ko talaga as in nagkakaroon ako ng patches ng skin sa face, sa neck, ganyan. So itong hydrating facial mist with rose water ng Bloom Glow. So, i-spray mo lang siya. Ito siya, ayan. Actually, kung may makeup ka, pwede mo siyang i-spray. Maha-hydrate yung skin mo. Especially now, na, di ba, sobrang init. Yung sobrang init. Yung parang, kahit umuulan na, mainit pa din. So, alam mo yun, ma-refresh ka. Ay, hindi lang siya makaka-hydrate. Makaka-refresh din siya sa skin mo. So, ayan, ako, I have sensitive skin. So, it ano rin, sobrang perfect siya for my sensitive skin. Very good. Ang ganda, no? Yes. Na-excite ako. Na-excite ako eh, no? Kasi ang galing. Kasi, di ba, from Orange and Peach na nag-alaga sa atin during pregnancy, okay, may pahabol pa na aftercare. Yes. Tsaka to, Doc. Ganda, di ba? Aftercare siya, but it is also safe to use ng mga pregnant during. Yes. Kasi di ba parang, ikaw ba, Doc, yun yung mga ano ko noon eh, nung first time ko ma-pregnant. Yun yung parating tanong ko sa OB. Doc, safe ba to gamitin? Di ba ako, may mga nagtatanong sa akin. Very particular. Yes, safe gamitin na skincare, safe gamitin na products during pregnancy. So ito, yung sa Bloom Glow, hindi lang siya pang aftercare or pang postpartum care. So during pregnancy, very, very safe din siya gamitin. Kaya sa mga buntis na patients ko dyan, mag-order na kayo tonight. Yes. Kasi may free shipping. O, diba? Ayan, so dun sa mga mag-order ng Orange and Peach products and Bloom Glow products, they are offering free shipping. Ngayon, actually, nag-start na ng 8 o'clock until 12 midnight only today, May 21. So when you shop at Bloom Glow and Orange and Peach at Lazada. So, ayan, mag-add to cart na kayo. Ito. So, ayan, ito yung Moisture Renew Oil. So, this is for dry skin, stretch marks. Ayan, sa mga pregnant moms na nanonood ngayon, kung wala pa kayong stretch marks na lumalabas, it's very perfect and safe to use this. Kasi kahit wala pa kayong stretch marks, iba, Doc, mas maganda na mape-prevent na nila hanggat hindi pa makating. Oo. Diba nga, sabi nga, cliche man to ha, prevention is better than cure. Okay? Kasi pag cure, laser na yan. Yes, true. Okay? Kaya prevent, mas maganda. Yan, ako halos maligo na ako sa oil. Kasi talagang makate. Once kumain na siya, hindi mo na siya maiiwasan. So, yun talaga. Yun ako, itong Moisture Renew Oil is pang ano talaga siya, dry skin, sa mga itchy skin. Ayan, pregnancy care din to. Saka after yung mga anak, di ba, mga dry skin pa rin tayo sa yan, perfect siya to use sa body. Ayan. Tapos, ayan, yung ating hair tonic. Yun, postpartum care also. So, kung nag-hair fall tayo. And to prevent yung hair fall, gumamit na tayo nito kasi para ma-lessen din yung hair fall natin and maiwasan. And of course, yung hydrating facial toner natin ng Bloom Glow, ayan. So, anytime, pwede nyo siyang gamitin. Ako personally, walang limit eh. Pag nag-facial mist ako, Doc, pag feeling ko dry, yung nag-dry na yung skin ko, spray ka lang. Tapos, refresh ka na ulit. Diba? Sa akin siguro, medical part, anything na itatry mo, syempre, try it muna sa small part of your skin para ma-check mo kung sensitive ka.
Okay? Pero napaka-safe naman ng Bloom Glow. Pero just to be sure, test mo muna siya para mag-skin test ka muna. Okay? Yes. So, yun. May hindi pa ba tayo nasagot sa ating mga questions? Baka may mga questions pa ng ating mga mommies and pregnant mommies dyan. Ayan. Ito, para nakita ko na. Ayan. Yung isa natin din nasagot. Yung kapangalan ko, from Ma'am Christine, hi. Pag CS po, how many months bago pwede makipag-contact? Sa partner. Sige, joke. Na-miss natin tong question na to. Sorry balikan natin para lahat na nasagot. Okay. Ayan. Pag CS po, how many months bago pwede makipag-contact? Actually, walang definite time as long as you are comfortable. Okay? Pero syempre kung medyo hindi pa, syempre, di ba, 4 to 6 weeks bago mawala yung lochia, okay, kasi pwedeng maging source of infection, pwedeng after 4 to 6 weeks or any time that the woman is comfortable. Yun yung ano natin. Okay? So, go, go, go. Go, go, go eh. Go, go, go. Yeah, yun lang. Go, go. No, pwede na. Alin? Basta ba nag-stop na yung bleeding? Is that the time na ibig sabihin safe na, Doc? Safe naman tayo talaga. But yung iba kasi okay lang kahit may bleeding. Pero ang ano ko pala doon is 3 weeks postpartum, pwede ka na mag-ovulate. Okay? So, pwede na babuntis. Okay? So, kailangan responsible talaga. Yes. Yung family management natin. Okay? So, yun. Napaka-meaningful and talagang intense ang ating discussion tonight. Actually, ang dami pang questions, no? Sobrang bitin kasi ng 1 hour and a half, actually. Yeah, and that's why yung mga hindi po natin nasagot, let's join yung Mommy Convos group on Facebook. So, at least doon, no, magkakaroon tayo ng mga meaningful conversation with other mommies. And, ayan, kung may mga pregnant mommies kayo na naghahanap din ng mga support group or mga mommy group, ayan, i-recommend nyo rin to sa kanila. Kasi, di ba, maganda na pregnant pa lang, at least nagkaka-idea na sila kung ano yung mga how-to's, mga ganyan. Yes, correct. And of course, we're very happy also to share with you guys yung ating Give Hope campaign ng Orange and Peach. Yes. So yan. Ang ganda kasi parang part of their sales will go to a chosen beneficiary. Okay? Yes, ayan. So, yung... Ang ganda. Yes, so every time bumibili tayo ng products from Bloom Glow and Orange and Peach, part of that goes to yun nga, di ba, nabanggit mo, Doc, yung chosen charities or beneficiary. So, ayan, may natutulungan po tayo from our products. Ayan, so, parang ulit this month. Yes, Doc. Sorry for this month, para ma-inspire kayo na mas bumili pa ng at mas gumamit ng Orange and Peach and Bloom Glow products, part of their sales will go to Grace to be Born. Diba? Wow. Ang ganda. Yung mga na-neglect na pregnant women, na abuse, ayan, sila yung nag-shelter. Kaya very good talaga. Ayan. So, ayan. So again, no, dun sa mga mommies and pregnant mommies na nanonood and interested kayo with yung mga napakita namin kanina na products on Orange and Peach and Bloom Glow. So again, they free shipping. They're offering free shipping ngayon until 12 midnight sa Lazada. So ayan, i-add to cart nyo na kasi sobrang laking tulong ng free shipping. Sayang din yun. And sobrang sulit if you purchase products from Orange and Peach and Lazada. Correct. Yes. Correct. Agree. I think that's it for tonight. Yes. So sobrang saya, Peeves. Buti nakapag-chat tayo tonight. Sobrang bitin, no? Sobrang bitin. Ayan, so kung may mga questions pa sila or mga gusto pa nilang mga tips ng pregnancy or mga mommy topics, ganyan. Ayan, Doc,
i-ano natin ako, you can follow me on my Instagram account. It's @pvdelarosa. And I also have a YouTube channel. So yung YouTube channel ko is halo-halo yung aking contents about mommy, about family, cooking, makeup, ayan. You can search it sa YouTube channel. Ang YouTube channel namin is PV De La Rosa. And ayan, I have a new business right now. So ako yung nagpapataba. Ayan. Ako yung nagpapataba sa ating mga mommies. Ayan. We offer baked goodies. So that's the Pink Kitchen Manila. Ayan. Ikaw, Doc. Wow, para masarap yan. Oo. Yes. Ayan. I'm sure hahanapin ka nila sa Instagram. Dahil bitin na bitin sila sa topic natin ngayon. Yes. Okay. So, you can follow me at doc10_OBGYN. Okay. All small letters. And, ano pa ba? Di ako marunong mag-bake. Pero, ayan, mabibigyan ko kayo ng tips about pregnancy and kahit di pregnant, patient pa din namin, okay, any gynecologic problems, okay, so, siguro may message na lang ako sa lahat ng mommies, especially mga pregnant ngayong pandemic, okay, meron na kaming modified schedule for check-up. Kailangan mag-follow up kayo sa inyong respective OBGYNs and always eat healthy, eat right, just the right amount, okay? Maintain your weight na, yung weight gain lang na enough, okay? And ano pa ba? Laging mag-mask, yung pala. And wash hands, okay? Yun lang. Yes. And sa mga mommies and pregnant moms and mga soon-to-be moms na nanonood ngayon, maraming salamat po for watching. And of course, we would like to thank Orange and Peach and Bloom Glow for tonight's live. Ayan. Maraming salamat Thank po. you. Yes, thank you. And again, thank you so much po dun sa mga nanood sa atin ngayon and dun sa mga hindi po natin nasagot na question. Don't worry, I'm sure marami pang live ang i-offer ng Orange and Peach sa atin. This is not the last, I'm sure. Marami pa yan. So, natin yung mga questions natin. Ayan. Okay. Thank you very much. Good night. Good night, Doc. Good Thank night, you. Good night. Good night. Peace. Bye-bye. Good night.